So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin ang matutunghayan ang the biggest deactivator sa balat ng social media. Magaling mang-bash, pag binash, deactivate. The biggest prophet, the tanga-tanga, the biggest clown. Ato, pangit, palakpakan, ang putang inang yan. Anyway, mga kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Ito na po ang ika-4 na video ko kay Ato. Last video natin sa kanya, tinalakay natin ang issue nito ukol sa SB19. Kung saan nagawa nitong tirahin ang pagkapanalo ni Josh Cullen ng award. Naalala nyo naman lahat yan, di ba? Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop song of the year, putangin na boss, kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. Sa naging kaganapan, mga kahombre na ito, wala pong ibang ginawa si Ato, kundi ang mag-deactivate. This is his favorite job, to deactivate, mga kahombre ko. Kapag po siya ay nababash na o napapansin, kasi tandaan nyo, yan naman ang gusto ni Ato, yung magpapansin, no? Pag po siya ay nabigyan ng pansin, spoof! Bigla po siyang mawawala! Anyway, ano po ba mga kahombre ko ang issue na ito? Ang bagong issue ni Ato ay ukol sa kanyang panibagong podcast. At ang titulo nito ay Usapang Bading. Shit, bro. Matalino tong mga to, mga kahombre ko, because it's a very eye-catching argument. Parang Usapang Bading, alam nyo na, madami yan, malawak yan, tama? Sa video na ito, sinaad ni Ato na para sa kanya ay 3 lamang ang gender dito sa mundo. It's either lalaki, babae, or bading. Ayon sa kanya, pag hindi mo nakikita ang sarili mo bilang isang lalaki o babae at parte ka ng LGBT, automatic bading na agad ang tawag sa'yo. 3 lang ang gender sa Pilipinas. 3 lang. Babae, lalaki, bading. Kung gusto lang naman nilang maging belong, ibebelong natin sila. Pero hindi para mag-adjust kami dyan. Aralin nyo kasi, ganito kasi yan. Hindi. Hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Kahit ano pang tawag mo dyan, ano ako, babae na ganito ganyan, na amil. Basta bading ka sa paningin namin. Para sa akin, nasa bansang Pilipinas tayo. Dito po, sa ating bansa, 2 lang ang kinikilalang gender. Lalaki at babae. I refuse! Malipat tayo ng bansa kung saan ako ay lumaki. Sa Europe ako lumaki, ano? So now, mga kahombre ko, nag-work ako sa England. At natutunan ko sa England na ang salita na gay means happy. Yan ang pinakauna kong natutunan. Gay means happy sa English, okay? And one more thing na natutunan ko sa England, pag tinawag mo yung tao na gay, bading yan, tomboy yan, lahat na yon. So now, mga kahombre ko, ang babaw po ng utak ni Ato na tinagalog niya ito, instead na gay, ang ginamit niya ay bading. Obviously, mga kahombre ko, sa tema na to, itong tema na to ay napaka-critical para kay Ato. At para sa buong LGBT community. Kasi pag tinawag mong bading ang tao, ngayon sa Pinas, no, ang ibig sabihin nun, lalaki na gustong maging babae. Yun lang yun, Ato. How can you say na 3 ang gender dito? Nasa Pilipinas ka. Ito kasi yung problema dyan. Tangina naman to eh. Hindi naman yan sinasang-ayunan ng gobyerno. Dapat in the first place, yung ganyang utak, bago ka sana maglabas ng ganyang argumento, mabigat yung dala mong bag. Kasi malalim yan, Ato. Marami-rami yun. And sobrang lalim niya, nag-deactivate ka na naman. Hindi naman nila gusto maging belong, pre. Ang gusto nila, pre, maging ahead. Kasi bilong na nga sila eh. Dati pa, may mga tropa rin akong bading. Lap trip nga sila kasama eh. Babae, lalaki, bading. Yun lang, babae, lalaki, bading. O, bilong na kayo. Pero gusto niya ng sariling CR,
gusto nyo, gustuhin kayo. Like for example, lalaki. Joshon Point, dapat ginugusto mo pa rin kahit bading yan. Bakit kinokontrol mo? Kung hindi niya nga preferred yun, na pumatol dun, bakit pinipilit mo? Homophobic ka na, bro, no? Kinokontrol mo pati yung preference ni Joshon Point. Diba? Kung ayaw niya nga ng bading homophobic na agad. Ato naman, alam ko sa isang banda na naghahanap ka lang ng reaction. Nakahanap ka lang ng reaction sa mga pinagsasabi mo. And unfortunately, yung reaction na yon good na para mag-deactivate ka. Alam nyo kasi mga kahombre ko, ang mundo ng LGBTQ++ sobrang lalim po. Ang ibig sabihin niyan ay lesbian, gay, bisexual, transgender, at saka queer. Idol naman Idol naman Now mga kahombre ko, itatanong nyo sa akin ngayon, ikaw ba agree dyan, Boss MG, or what? Ano bang take mo dyan? Ako kasi mga kahombre ko sa akin, no, sobrang dami kong kaibigan na bading. To the point na imagine ninyo, ang godmother ng aking anak bading. Because, you know, she's very good to us. So, ginawa ko siyang ninang ng aking anak, mga kahombre ko. Ang galing niya mag-tailor ng mga damit. Siya nga yung gumagawa ng mga damit. Tapos, ang saya niya laging kasama. And ganyan ang spirito ng mga bading, mga kahombre ko. And I think pati LGBT, kasi meron din akong family na LGBT, obviously. I know, man, kasi lagi akong may kasamang ganon. So, ano ba ang take ko dito? Ang take ko dito ay simple lang. Kung ano yung isinaad ng gobyerno natin, yun lang ang ating paniniwalaan sa ngayon, tama? Totoo naman yun. Na dalawa lang ang gender. Kaso lang, mga kahombre ko, deep inside of us, merong tinatawag na respeto and freedom. Meron nga tayong freedom of speech, di ba? So, meron din tayong freedom to express at freedom to let people know who you want to be. Simple lang yon. Saan mo nakuha yung information na yan? Wala na, hindi na kailangan ng papel-papel dyan. Ang kailangan lang natin dyan utak. Kasi mga utak gamunggo lang yung mga tao na nag-iisip ng otherwise. Bobo! Ganun lang yun. Ang ganyan ang take ko dyan, mga kahombre ko. Always respect each other's choices in life. Because this is not your life. That's their lives. So kung anong gusto nilang gawin, bahala kayo. Ang mahalaga, bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Masaya ka sa ginagawa mo. Walang pakialamanan ng pinili natin na kasarian. Ilabas na natin yung paperworks na yan. Walang pakialamanan. Para lang yung religion. Meron kang sariling paniniwala, meron din kaming sariling paniniwala. That's it. End of the story. Nakakita ka ng LGBT na ganto, na ganyan, ganun talaga. Kasi meron ka rin namang kalokohan o lapses. Hindi lang sila. Ganyan lang yon mga kahombre ko. At ang pagiging LGBT, tandaan, ay hindi kailanman naging handicap. Ayan ay special attributes actually. Kasi medyo kakaiba ka sa komunidad. And sometimes, nagagamit pa yan ng ating mga kapatid na LGBT para maging successful. Look at Madam Vice Ganda. Ay, nako. Grabe, mga kahombre ko. Kumakalat din ang isang post ng netizen kung saan ay nagsisimula na namang manghikayat na i-report ulit ang page ni Ato. Sa kadahilan ng homophobic daw ito. Oh my God! Ano po ba ang homophobia? Ang homophobia, mga kahombre ko, ay dislike or prejudice against gay people. Yan ang masama. No? Kung ganyan yung naging tunog ni Ato sa kanyang podcast, then that's very bad and that's very, very sad. Sobrang niyang misleading. Pero meron siyang na-state na marami daw siyang mga kaibigan na bading. So, baka naman sobrang grabe na to, itong statement na to na homophobic daw si Ato. Baka naman hindi, no? Mali lang yung pagkakaintindi mo sa context. Pero ako, para sa akin, sa pagkakaintindi ko, sa pagkakapanood ko, parang hindi naman, no? Parang hindi naman. Putang ina mo! Nagsimulang talakayin nila Ato kasama ang kanyang mga kaibigan ukol
sa feminism. Nako, Ato, ano ba naman tong pinasok mo? Pati feminism, Diyos ko! Kahit kadalasan ng feminism, ang papangit, no? Kung hindi matatabang... Hindi, Krito, kayong G. Wala mo na nakitang feminism na sobrang na chicks, no? Na eakiks. Kasi nga yung mga chicks na eakiks na nagpo-proceed sa buhay, wala silang pakialam sa iba. Di ba? Punta magpo-proceed kami sa ginagawa namin. Yung mga yun naman, yung mga sinasabi mo na may ingay na ang weirdo ng itsura nila. Hindi sila masaya sa buhay nila. Miserable sila. Ngayon, pinipilit nilang i-normalize yung kalagayan nila. Nandadamay na lang sila. Para magmukhang, tangina, nagkaroon patuloy ng community. Iisa aura nila, pre. Di ba? Iisa aura nila. Makita mo passion. Alam mo na agad eh. Gaga, ano to? Yari ka dyan. Huwag mong sasabihin ng ano yan. Alam mo agad para siya iti-trigger, di ba? Kahit sabihin nilang Adam, minum yung sinabi ko. Totoo naman eh. Kung hindi naman sobrang sablay yung itsura. May mga masyado. Mas malaki pa sa aming mga lalaki. May magko-comment dyan, pre. Tangay na talaga, no? Ba't kung sino pa yung mga mukhang burat yung pa yung maingay? Kaya nagko-comment yan sa atin. Okay lang. Ano naman, Hindi ko alam ba't may naniniwala pa dito sa tao na to, men. Ano ba ang ibig sabihin ng feminist? So a feminist is someone who believes in feminism and advocates for equal rights and opportunities for all genders. Kung sino man yung ob-ob na nagsabi nito at sinabi ni Ato na real talk daw ito na ang pangit at hindi in shape ang mga feminist, then talagang malaki ang sapak mo sa ulo. Alam nyo mga kahombre ko kung saan niya ito nakuha? Sa idolo niya na si Bugoy na Koykoy. Yan kasi ang idolong-idolo ni Ato, si Bugoy mga kahombre ko. Paano mo nasabi na hindi masaya sa buhay ang mga feminist at miserable? Ginudge mo agad yung mga tao na di hamak naman mas matalino pa sa'yo. Why are you doing this? Bakit mo binibigyan ng bigat ang iyong buhay? Tandaan mo, Ato, may negosyo kang pinopromote sa social media and then ganito yung i-voice out mo? So what? So fucking what? Sino ka ba? Talagang marereport ka niyan, boy. Why? Bakit, Ato? Bakit? Tandaan mo, tapos na po yung mga dating sitwasyon na pangkakawawa sa mga babae. Equal rights ang mga babae sa lalaki. Tulad na relasyon ko sa asawa ko. Fair lang, fair. Never ever na masigit ako. No. Kapag nagdesisyon ako at nagdesisyon siya at tama at okay kami both, doon palang nagiging okay. Kaya naman, nakita nyo kung gaano ako ka-successful. I don't need the government's assistance. Always respect yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga babae na nakikita mo. Respect them! Kasi kahit anong mangyari, hindi naman natin pwedeng ialis na mas malakas yung lalaki, di ba? Normal lang yun. Na yung lalaki magbubuhat sa family, normal lang yun. Pero, yung gawin mong ganito, yung utak kasi nito si Ato, ang gusto niya, magiging kasambahay niya lang yung babae. Ganyan yun eh. Parang si Bugoy, ginagawa niya lang puta yung babae niya, mga babae niya, ganun lang. Nag-asawa ka ng 3, ang papangit naman. Ang mga mukhang katulong, di ba? Ang mga mukhang katulong, di ba? Ang mga mukhang katulong, di ba? Ganun yung plano at naiisip ni Ato. Akala mo, Ato, kinasaya mo ito at kinagalak at kinalupit mo ito. No! Nakakasuka, men. Ang asim mo! Putang ina mo, kaya masamang tao ka. At this point, everything they said is nonsense. That's not real talk you're talking. It's called criticism. But one for sure, you can't talk about feminism without face-shaming, body-shaming a woman. And that sums up what kind of men you both are. Tama. Anong kinalaman na mataba ka, pangit ka? What the hell, man? Kahit naman yung mga lalaki, di ba, tinan mo, tulad mo. Sa tingin mo, yung lalaki yung pinakamalakas sa lahat, di ba? Ang pangit mo din naman eh. Why me? Ang taba mo din naman, ang itim mo din naman. So, it's the same thing. Mamaya niyan eh, feminist pala si Catriona Gray, hindi mo alam. Oh, masasabi mo ba na miserable yung buhay nito, na pangit to? Paano mo na-judge yung babae ng ganun-ganun lang? Suntukan! Hindi na uubre yung ganyang mentalidad ngayon. Ato kaya tuloy na papadeactivate ka. Grabe utak mo, boy. May feminism pa hanggang ngayon kasi may mga tao pang katulad ninyo. Feminism exists
or equal rights, not male validation or your opinion. Tama. What the hell? Hindi naman to rights to. May rights na talaga mga babae. It's the same as us. Meron na po mga rights sa mga babae, mga kahombre ko, for your information, ha? So, huwag kayong makikinig sa mga kabalbalan nito si Ato. Sobrang niyang misleading. Do we as women need to be perfectly beautiful just to stand up for our rights? Siyempre hindi. Everyone has the right to speak up. We do not need to meet your standards of beauty to be heard or respected. Women raise their voices because they are not being treated the way they deserve. The problem is the way you think. You only seem to listen to women when you find them beautiful. The mindset is exactly why women keep speaking out to demand the respect and equality that should never depend on how we look. Ato, Repent! this is bigger than life. This is bigger than you. Man, sana hindi mo na lang to ginawa because nakakahiya, man. Hanggang kailan mo ba ipapahiya ang sarili mo? Grabe. Why? Ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? One love. With fucking vibes.